ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maramot ang kalayaan sa isang relasyon na hindi dapat sinimulan. Kapag ipinilit ay may mga taong masasaktan at maaaring sa huli ay mauwi sa matinding kalungkutan. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa tao na itinuring ka bilang isang kaibigan? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Madalas kong napapakinggan ang mga kwento ninyo sa online maging sa Spotify tuwing gabi pagkatapos ng lahat ng mga gawain ko. Minsan nga po ay 2 kwento pa yung napapakinggan ko bago matulog. Sa totoo lang po ay hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon ko. Isa akong single mother at ang anak ko ay wala pang 1 taon. Kapag tinatanong ko ang sarili ko at ng mga tao kung bakit ako single mom ay hindi ko po masagot ng diretsyo. Kung sasabihin ko yung totoo ay magmumukha akong walang kwentang tao. Kung magsisinungaling naman ako ay mapapagod lamang ako dahil paulit-ulit lang yung mga nangyayari. Kung ano man po ang dahilan, yun po ang ikikwento ko sa inyo ngayon at nagsimula po ito 18 months ago. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Era, 34 years old at nagtatrabaho bilang isang creative manager sa isang small-time na local brand ng cosmetics. Maliit lamang yung market namin pero sa nakalipas na 5 taon, lumago na yung product line namin, Papa Dudut. Medyo dumami na rin yung market base sa mga nakikita naming report dahil marami na rin naghahanap ng local makeup na mura pero quality naman. Dahil ako lang ang may hawak ng brand, kasama yung assistant ko, kami rin ang humaharap sa suppliers na gumagawa ng mga tarpaulin at kung ano-ano pang mga collateral namin. Masaya kami na kahit mabagal ay unti-unti pa rin lumalaki ang negosyo. Naisip namin na baka panahon na para i-improve yung logo at yung packaging namin. Dahil naka-house kami sa isang maliit na office space ay wala kaming receptionist. Pero meron kaming office assistant na nagpapasok sa mga guest, gumagawa ng kape at nag-aayos ng files namin. Siya rin yung dakilang utusan namin kapag gustong magpabili ng pagkain. Minsan nga ay pati personal errands namin ay ginagawa na rin niya. Maluwag kami sa kanya dahil masipag naman siya at walang reklamo, Papa Dudut. At dahil bata pa siya at masayahin ay tuwang-tuwa din ang mga kliyente namin na kinakausap niya kapag nalilate kami. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lian. At sa tagal na rin naming magkasama sa trabaho ay naging magkaibigan na rin kami kahit na papaano. Alam naming lahat na may boyfriend si Lian na isang graphic artist, si Benedict. Ilang beses din niya itong ibinida sa amin pero dahil introvert ay hindi ito masyadong sumasama sa amin tuwing nagkakayayaang lumabas. Isang beses ko pa lamang nakita si Benedict pero hindi ko pa siya nakausap. Dahil wala namang ibang sinabi si Lian tungkol sa kanya, doon lang kami nagbase sa pagkakadescribe niya sa boyfriend niya. At aminado ako na na-impress ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. O Lian, kasama mo na pala siya. Miss Era, si Benedict po. Alam ko naman po na kilalang kilala niyo na siya pero
pinapakilala ko pa rin. Sus, papakilala mo lang pero parang kilig na kilig ka dyan. Ay, iba talaga pag may boyfriend. Hindi naman po sa kinikilig. Natutuwa lang po ako. Uy, pakilala ka na. Magandang hapon po, Miss Era. Napaka-formal mo naman. Sasabihin ko rin sa'yo yung lagi kong sinasabi kay Lian. Era. Era na lang ang itawag mo sa akin. Huwag mo nang samahan ng Miss Nakakatanda. Sabi ko sa'yo ayaw niyang tinatawag na Miss Era. Uulitin ko ba? Huwag na. Basta sa susunod, Era na lang. Ako lang naman to. Pwede bang Tita Era na lang? Pwede. Pero papaluin ko kayong dalawa. Sa fresh kong to, tatawagin nyo lang akong tita. Uy, fresh pa rin naman yung mga tita Parang gusto ko tuloy mapalo. Puro ka talaga kalokohan. Baka kasi madeds ng maaga pag laging seryoso. Ay nako, kung wala ka dito sa office, baka ganyan nga mangyari sa akin. Ganito lang po talaga ako kahit wala sa office. O siya, may gagawin pa po ako. Maiwan ko na kayo dito ha. Okay, thank you. Bye, babe. Ang sweet nyo naman. Sige na, babe. Balik na po ako sa trabaho ko. Sige, Lian. Anyway, na-brief ka naman na ni Lian, tama? Opo. Okay, good. Medyo marami kasi kaming requirements. And here's the catch. Nung nag-meeting kami kahapon, balak sana namin na pang 2 months lang yung workload mo. Pero biglang nagkaroon ng invitation to be part of an expo. Sa totoo lang, kung gusto naming umabot doon, dapat matapos yung mga design in 2 weeks para mapalitan namin yung packaging ng products. Willing naman kaming ibigay yung cost mo, tapos magdadagdag na lang kami ng konti para sa rush fee. Talaga? Bago yun Bakit? Madalas ka bang tinatawaran tapos wala pang rush fee? Ganun na nga, tapos 1 year to pay pa. Well, yung isa kasi naming investor, medyo sikat siya. Kilala rin siya na patas magbayad sa trabaho kaya gusto niya, ganun din kami. At agree naman kami doon. Nakakapanibago to Actually, nabanggit na rin naman sa akin to ni Lian. Pero akala ko nagbibiro lang siya. So ngayon, alam mo nang hindi talaga yun biro. Buti, napapayag ka ni Lian na mag-work dito. Wala namang masama kung susubukan ko rito. Tsaka, mukha kasing hindi lang yung offer niyo yung maganda Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Tingin ko lang kasi maganda rin kayong katrabaho. Siyempre naman no. Mabait kaya kami rito. Kahit itanong mo pa sa girlfriend mo. Pansin ko nga. Excuse me, may tumatawag sa akin. Sagutin ko lang to ha. Okay ka lang dito? Oo naman. Sagutin mo na yan. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ng malapitan si Benedict Papadudut. Sa totoo lang ay may kilig akong naramdaman dahil ang gwapo pala niya. Halos kurutin ko na noon ang sarili ko habang naglalaro sa isipan ko yung mga kapilyahan ko noong pinagmamasdan ko siya, Papadudut. Para kasing ginising niya yung buong katawan ko ng sandaling yon. Hindi ko rin naman inakala na may mararamdaman akong ganon, lalo na at mas bata siya sa akin ng 3 taon. Mas gusto ko kasi yung mas matanda sa akin. Sa katunayan, yung huling karelasyon ko 10 taon ang agwat ng edad namin. Gwapo rin yun at makisig tulad ni Benedict. Pero sa huli hindi rin kami nagkaintindihan. Gusto ko na kasing magpakasal na kaming dalawa pero siya naman dahil may pinagdaanan ng divorce sa US ay ayaw na niyang ikasal pa. Halos 2 taon na rin akong single mula nang mag-break kami. Papadudot, hindi naman ako sobrang conservative. Noong nag-break kami ng ex ko ay gumawa kaagad ako ng profile sa mga dating app at paminsan-minsan ay lumalabas din naman ako. May pagkakataon pa nga na may iba pang nagaganap bukod sa date. Dahil noon ay hindi ko masasabing tagtuyot ako kaya ganoon na lamang yung naging epekto sa akin noong makilala ko si Benedict at nakausap pa ng harapan. Iba lang talaga siya. Tahimik pero parang bagyo ang lakas ng dating niya. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog dahil sa kanya, Papadudut.
Kung ano-ano ang naiisip ko at hindi ko napigilang ma-excite sa muli naming pagkikita. Pinilit kong isipin si Lian at paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na masaya sila sa relasyon nila. Pero nang gabing yon ay hinayaan kong lumipad ang imahinasyon ko sa kung ano ang pwedeng mangyari sa amin ni Benedict sa mga darating na linggo, Papa Dudut. Salamat sa libreng lunch, Miss Era. Sus, maliit na bagay. Tsaka ayan ka na naman sa pa-Miss Era mo. At dahil dyan, sa susunod ako naman ang lilibre mo. Naku, kung ililibre kita, sa labas na lang tayo para maiba naman. Pag dito, damang-dama ko pa rin yung stress sa trabaho. Sorry ha, masyado ka na ba naming pinahihirapan? Ha? Hindi ah. Hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Biro lang, naiintindihan naman kita, no? Ay, nga pala, kumusta naman si Benedict para sa inyo? Ibig kong sabihin, okay ba siyang magtrabaho? Okay siyang katrabaho? O ano? Buti na itanong mo yan. Nako, okay na okay. Sana nga matagal pa kaming magkasama. Ha? Ang ibig kong sabihin, sana magtagal pa siya sa trabaho niya dito sa atin. I mean, magaling kasi siya. 'Di ba? Oo naman, kaya nga proud na proud ako sa kanya eh. Kumusta naman siya bilang boyfriend? Di ba siya boring? I mean, masyado kasi siyang tahimik nung pinakilala mo sa akin eh. Sa una lang yung tahimik. Tsaka hindi siya boring na tao. Kaya nga nagtagal kami eh. In fairness, mahusay kang pumili ah. Gwapo siya, matangkad din. Tapos ang liit ko, kaya kailangan pa niyang yumuko kapag ikikiss niya ako. Mas bagay siguro kayo kung magkasing tangkad tayo. Ha? Biro lang, ikaw naman hindi ka pa nasanay. Ang cute nyo nga eh. Tsaka maganda ka, gwapo siya. Ikaw ba? Wala ka pa bang balak na mag-boyfriend? Meron naman. Kaya nga ako nakikipag-date eh. Kaso, wala pa lang talaga akong magustuhan. May tatanong sana ako. Huwag ka magagalit ha. Sure, ano ba yon? Bakit wala ka pang nagugustuhan sa mga nakaka-date mo? Ano ba yung gusto mo sa mga lalaki? Well, gusto ko yung mas matanda sa akin. Yun lang? Meron pa, pero sa akin na lang yun. Okay lang. Kanya-kanya naman talaga tayo ng preference pagdating sa lalaki. At bilib ako sa'yo. Gwapo nang napili mo at mukhang mabait pa. Wala bang kakambal si Benedict? Papaligaw sana ako eh. Ikaw talaga? Baka mamaya agawin mo pa sa akin si Benedict ha? Ha? Hoy, hindi no? Okay na ako sa mga nakaka-date ko. Ikaw kasi ang hilig mo sa ons lang. Ons? As in, one night stand? Oo, yun nga. Ang wild nung idea pero depende naman talaga sa tao yan. Wild nga pero parte ng buhay yun. Alam mo naman, meron din tayong pangangailangan. Gets ko naman yun kaya huwag na natin pag-usapan. Basta alam ko, swerte rin na magiging boyfriend mo. Sipag mo magtrabaho, di na problema pang date. Hoy, ano ka ba? Huwag ka nga maingay. Baka mapagkamala na ako mapera niyan. Nako, sa edad mong yan, Miss Era, sure ako malaki na ang ipon mo. Pwede ka na rin bumuo ng sarili mong pamilya eh. Tama ka naman dun sa part na pwede na akong bumuo ng pamilya. Kaya kapag nahanap ko na yung lalaking gustong-gusto ko, papabuntis na ako agad para hindi na ako iwan. Di natin sure yan. Yung iba nga kahit kasal na, iniiwan pa rin. Sabagay, pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko naman na hindi ako yung maiiwan. Dumating na nga yung next meeting namin at hindi ko alam pero dumating ako ng nakadress na medyo maikli. Natural na pinansin nyo ng mga office mate ko pero ang inakala lang nila na may date ako kinagabihan noong araw na yon at sinabi ko na lamang na meron nga dahil sanay naman sila na malakas ang loob ko pagdating sa pakikipag-date. As usual, iba ang pakiramdam ko habang nagpe-present na si Benedict ng initial studies niya para sa logo at sa packaging namin. Kadalasan ay napaka-critical ko sa mga bagay na yon pero nang siya na, yung nagpe-present ay parang wala akong makitang mali.
Nagandahan ako sa mga logo na ipinakita niya pero taliwas naman doon ang rational mind ko. Dahil alam ko rin na kung ibang graphic artist lamang yon ay siguradong marami akong masasabi. Kaya naman nag-imbento na lamang ako ng mga comment at kung ano-ano lamang ang mga sinabi ko na revisions kahit walang kakwenta-kwenta yung mga request ko. Masipag namang mag-note si Benedict habang nagsasalita kami at kitang-kita ko sa mukha ni Lian na proud siya sa boyfriend niya. Nang araw na yon ay nagpakitang gilas si Benedict. Imbes na umuwi para gawin yung mga revisions niya ay trinabaho niya ang mga yon sa pantry namin. At bago matapos ang workday ay may bago na siyang set na ipinakita sa amin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at panay papuri na ang ibinigay kong komento. Pero bigla kong naisip na kung mapapabilis masyado ang proseso ay baka hindi na kami magkita pang muli. Out of the blue ay bigla kong naisip na dapat may isa pang set ng studies na iba-iba ang pinagawa namin. Lumusot naman yung dahilan ko dahil baka nabubulag lamang kami sa ganda ng logo at packaging na base rin naman sa luma. Ginawa ko bang excuse yung expo sa Vietnam, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isipan ko pero bigla ko ring sinabi na ayos lang kahit mag-overtime pa ako ng weekend para tulungan si Benedict. Naniwala naman sila sa mga sinabi ko noon dahil alam nila na may pagka-perfectionist din ako pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa brand namin. Hindi ko naman inaasahan noon yung pagpayag ni Benedict, Papa Dudut. Siya pa yung nagsabi sa akin na magkita kami sa isang coffee shop. May nakalaan namang fund para sa pagkain namin noon pero nadismaya ako nang malamang kasama pala si Lian. Pero hindi ko rin inaasahan na si Lian mismo ang magsasabi noon na hindi siya makakasama dahil sa family outing nila. Parang nabuhay bigla yung dugo ko nung sandaling yon at nagkaroon ng matinding excitement para sa muli naming pagkikita ni Benedict. At hindi ko nga rin napigilang kiligin sa ideya na kaming dalawa lamang ang mag-uusap noon at magkasama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang totoong mga kabaliwan ay nangyari matapos ang meeting na yon. Doon ko nalaman na hindi naman pala tahimik na tao si Benedict. Ganon lamang siya kapag nasa harap ng ibang tao pero noong nag-brainstorming kami ay doon na lumabas ang kapilyuhan niya. Akala ko noon ay nagkataon lang na tumatama ang kamay niya sa akin, pati na yung pakiramdam ko na lihim niyang pinagmamasdan ang mga labi ko. Pero noong ilang beses nang tumama yung braso niya sa gilid ng hinaharap ko ay doon ko napagtanto na sinasadya na niya ang bagay na yon. Maraming babae ang aalma sa ganong kabastusan ng isang lalaki, Papa Dudut. Kahit ako pa nga mismo, pero dahil may nararamdaman ako para sa kanya ay hinayaan ko lamang siya. Napansin ko rin noon na marami namang dumarating at umaalis na magagandang babae sa coffee shop. Pero di pinapansin ni Benedict ang mga yon. At nung pasimple ko nga pong biniro siya, ay parang kinoryente sa kilig yung katawang ko sa sagot niya. Sabi niya kasi bakit pa raw siya titingin sa iba kung kasama na niya yung maganda at pinaka-sexy na babae doon sa coffee shop ng mga sandaling yon. At bago pa matapos yung araw na yon ay inamin niya na iba ang nararamdaman niya nung unang beses niya akong nakita pero hindi niya nagawang makipag-usap sa akin dahil nag-away daw sila noon ni Lian. Nalaman ko rin na on and off ang relasyon nila. Alam ko pong mali pero sumagi rin sa isipan ko noon na hindi naman sila bagay ni Lian. Kaya hindi na rin ako nagtaka na hindi maayos ang relasyon nila ni Benedict, Papa Dudut.
ka, masyado ka ng bolero. Bakit? Totoo naman na maganda ka eh. Kaya nga nagtataka ako na wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon. Medyo pihikan lang sa lalaki. Pero nakikipag-date ka naman, di ba? Oo, pero wala pa rin akong magustuhan sa kanila eh. Paano kung ako'y manligaw sa'yo? Papasaba ako. Paano ka naman manliligaw kayo pa ni Lian? Ay, Oh, ba't naman ang lalim ng buntong hininga mo? on and off kasi yung relasyon namin ni Lian. Kaya hindi na rin ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Ibig mong sabihin, ayaw mo na sa kanya? Sa totoo lang kasi ayoko talaga sa babaeng payat. Gusto ko yung medyo may laman. Tapos yung mukhang palaban. Si Lian kasi parang lili pa rin na ng hangin sa sobrang payat. Tapos ang amo pa ng mukha eh. Grabe ka naman kay Lian. Seryoso ako ron. Sinabihan ko nga siya na medyo magpataba naman para magkalaman siya. Well, yan yung bagay na hindi mo na dapat pakialaman pa sa kanya. Katawan niya yon, kaya desisyon niya kung anong gagawin niya. Kung ayaw niyang maging mataba, wala ka nang magagawa. Eh dahil nga doon, parang nawawala na tuloy yung pagkagusto ko sa kanya. Kung ganun, ba't di pa kayo maghiwalay? Mahirap eh. Naghahanap pa ako ng tiyempo. Pero kahit kami pa, hindi ko mapigilan ng sarili ko na magkagusto sa iba. Ibig mong sabihin, may nagugustuhan kang ibang babae habang kayo pa? Oo, Hindi ka naaawa kay Lian? di naman dapat sa awa binabase yung tagal ng relasyon. Sadya lang talaga na wala nang spark sa aming dalawa. Di na kagaya nung dati, yung bago pa lang kami. Ay, alam mo, kahit nga may nangyayari pa sa amin, parang wala na akong maramdaman na excitement. Ay, huwag na nating pag-usapan yung relasyon nyo. Kwento mo na lang kung ano pa yung gusto mo sa isang babae. Okay, gusto mo ba ng prangkahang sagot? Oo, mas maganda kung ganon. Ikaw, Anong ibig mong sabihin? lahat ng hinahanap ko sa isang babae, nasa'yo. Gusto kita, yun na yun. So, tinablan ka nga pala talaga ng charm ko. At kahit di mo sabihin, alam ko na gusto mo rin ako. Naramdaman ko na yun nung ipinakilala ko sa'yo ni Lian. Kung ganon, plano mong mag-cheat sa girlfriend mo? Yung tamang tanong dyan, gusto mo bang subukan? Paano kung gusto ko? Kung gusto mo at payag ka, di walang problema. Sure ka ba? Sure na sure. Kung papayag ka nga, mag-meet tayo ulit mamaya after nitong ginagawa natin. Payag ako. Pero, baka kasi may makakita sa atin kung… May konto ka, di ba? Kung wala kang kasama doon, di doon na lang tayo. Talaga? Sige ba? Mas okay yon kung doon na lang tayo. Papadudot na palunok na lamang ako ng sunod-sunod sa naging usapan namin ni Benedict. Pagkatapos ng meeting namin, sa halip na umuwi ay sumama na lamang siya sa akin papunta sa kondo ko. Mag-isa lamang kasi ako doon kaya walang question sa akin kung sakali. At bago nga may mangyari sa aming dalawa ay tumawag pa si Lian kay Benedict. Lumabas pa siya noon pero narinig ko rin naman ang usapan nila. Dinig na dinig ko noon kung paano siya nagsinungaling kay Lian. At pagkatapos nga nilang mag-usap ay naging agresibo na si Benedict Papadudut. Hanggang sa may mangyari na sa amin. Hindi lang po isang beses kundi pa ulit-ulit namin yung ginawa ng gabing yon. Yung isang gabi na yon ay nasundan pa ng maraming beses. Sunod-sunod ang kabalbalan ng mga ginawa namin. Halos gabi-gabi na siya sa kondo ko at takang-taka naman ng mga office mates ko dahil sanay sila na ako ang promotor ng mga one round bago umuwi. Sinabi ko na lamang na nagbagong buhay na ako dahil nakakaramdam na ako ng kung ano-ano. Hindi ko na lamang sinabi na yung nararamdaman ko ay hindi sakit kundi yung kakaibang pakiramdam ko kapag kasama ko si Benedict. Pagsapit nga noong expo namin sa Vietnam, gusto ko sana na nang may-ari ng kumpanya na sumama doon si Lian para matrain na rin sa client servicing. Pero wala naman siyang passport. Kaya ko naman sanang gawa ng paraan yon pero hinayaan ko na lamang kahit na hindi siya makasama. Samantalang si Benedict ay alam ko noon na may passport siya kaya sinorpresa ko na lamang siya para
makasama sa akin sa ibang bansa. Nagulat siya at nagalit nga noong una dahil hindi niya alam kung ano ang idadahilan kay Lian sa pagkawala niya ng ilang araw. Nagsuggest naman ako noon na sabihin na lamang na uuwi siya ng probinsya. At ganun nga ang ginawa ni Benedict. Hindi niya hinayaang makatawag si Lian matapos yung isang beses na nagkausap sila bago yung flight namin. At sinabi na lang na walang signal sa location nila sa probinsya. Natawa na nga lang ako sa katwirang yon ni Benedict at hindi ko naisip na masasaktan noon si Lian. Nakakatawa mang isipin pero nag-effort ako ng husto para lamang makasama si Benedict. Sinagot ko lahat mula sa ticket, hotel at kung ano-ano pa. Ang mahalaga na lamang sa akin noon ay masaya ko. Yun na nga siguro yung isa sa mga pinakamasayang trip ko sa abroad. Ang saya lang na nagawa naming mag-holding hands in public. Pwede ko rin siyang halikan at yakapin ng walang kaba. Noong last day nga namin doon ay natuwa ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Baby cute. Ano yon, baby pogi? Happy Mansari. Ha? Mansari. 1 month na tayo, di ba? Oo nga no. Akalain mo yun? 1 buwan na rin nakalipas mula nung binihag mo ako sa kondo mo. Wow ha, ako talaga. Sa pagkakaalam ko, ikaw nga yung naunang… Di na mahalaga kung paano natin sinimulan. Mas di natin makakalimutan kung paano yun natapos. Tsaka, mapipigilan ko pa ba sarili ko nun? Sa ganda mong yan? Tapos… Tapos ano? Tapos palaban ka pa. Palaban ako kasi nilalandi mo ako ng nilalandi. Alam mo, si Lian sweet siya. Pero ikaw, hindi ka lang sweet. Maalindog pa. Talaga? Eh di ba mas gusto niyong mga lalaki yung babaeng sweet? Hindi naman lahat, sweet lang yung gusto. May iba rin na tulad ko na gusto yung palaban sa lahat ng bagay. Lalo na sa… Hoy, ano ka ba? Kailangan pa bang banggitin yun? Hoy, nagbablush. Kinikilig o nahihiya? Pareho. Kaya wag na lang nating pag-usapan yun. Pero seryoso, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Kasi di ba nga 1 month na tayo? Pero kayo pa ni Lian. Wala ka bang balak na hiwalayan siya? Ay, wrong timing pa eh. Kasal pa kasi ng ate niya next week. Tapos birthday niya yung kasunod. Ayoko naman makapag-break na may okasyon. Basta magtiwala ka lang. Gagawan ko to ng paraan. So kailan pa yon? Basta, baka nga magulat ka na lang na ikaw na yung sinusundo ko sa office niyo. Sira, hindi pwede yun no. Kahit maging tayo pa. Malaking gulo yun pag nagkataon. May issue ako sa office. Lalo na't alam nila na boyfriend ka ni Lian. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ikaw lang yung iniisip ko. Okay na ako sa ganito. Hindi naman ako nagre-reklamo, di ba? Ano? Paano naman naging okay yung ganito? Nagtatago tayo na para mga daga. Oo, aminado naman ako na gusto ko rin to. Pero mas gusto ko yung maging legal tayo. Yung hindi na kailangan magtago. Naisip mo rin pala yon? Salamat ha. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mas masaya ako kasi nakilala kita. Kung di pa ako dinala ni Lian sa office nyo, hindi ko malalaman na makikilala ko naman pala talaga yung pangarap kong babae. Ako? Ako ang pangarap mong babae? Oo, pangarap kita. At wala na akong pakialam kung hindi ka man maniwala. Eh sino namang may sabi sa'yo na hindi ako maniniwala? Siyempre naniniwala ako, no? Ikaw pa ba? Kung ganon, pag-uwi natin ng Pilipinas, dating gawi pa rin. Hindi ka naman kasi pwedeng pumunta sa amin. Baka bigla na lang ako sa presahin ni Lian. Mahirap na. Wala namang problema sa akin kung doon lang tayo lagi sa kondo ko. Kung mag-check-in pa kasi tayo sa hotel, posibleng may kakilala tayong makakita sa atin at makapagsumbong sa girlfriend mo. Ay, grabe. Ganito pala ang feeling ng mga kabit. Kabit? Di pa naman kami kasal ni Lian para maging kabit ka. So ano? Third party para masosyal pakinggan? Eh ganun din naman yun. Kabit pa rin. Ay, bahala ka na nga. Kabit na akong kabit. Pero isa lang yung sinisiguro ko sa'yo. Magiging sa'yo rin ako ng buong buo.
Papa Dudut, sinabi rin sa akin ni Benedict na makamandag ako. Pero para sa akin ay mas makamandag siya. Naniniwala ako na rational naman akong mag-isip. Pero hindi ko alam kung bakit umabot ako sa punto na parang desperado na ako sa kanya. Hindi ko na naiisip kung ano yung posibleng maging epekto ng ginagawa naming dalawa kay Lian. Sa panahon na yon ay naniniwala ako kay Benedict dahil mukha naman siyang seryoso sa mga sinasabi niya, lalo na doon sa kagustuhan niyang maging legal na kaming dalawa. Yung tipong maipapakilala na niya ako sa pamilya niya at sa mga taong mahalaga sa kanya. Ganon din naman sa akin, Papa Dudut. Sa tagal ko na kasing nakikipag-date sa kanya ko lang naramdaman at tinamaan ako ng ganon. Ang kaso ay meron na siyang girlfriend. Pero aaminin ko na sa bawat araw na nakikita ko si Lian ay may guilt akong nararamdaman. Minsan naman ay inggit ang nangingibabaw sa akin dahil kahit ano pa ang mangyari, siya pa rin yung kilalang girlfriend ni Benedict. Kapag nagkakabukuhan na ay wala akong laban dahil siya naman talaga yung biktima. Nakakalimutan ko lang yon kapag dumarating na si Benedict sa kondo ko. Minsan nga ay nalilate pa siya ng dating dahil hinahatid pa niya noon si Lian. Pagkatapos naman noon ay kaming dalawa na ang magkasama sa buong magdamag. Hanggang sa nalaman ko na hindi pala ganon kagaling si Benedict magtago ng sitwasyon. Nang mag-open sa akin si Lian tungkol sa relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko matapos kong marinig yung mga sinabi ni Lian. Para kong sinaksak sa puso ko dahil diretsyo naman akong magsalita. Noong mismong gabing yon, kinausap ko si Benedict at sa unang pagkakataon ay nag-away nga kami. Hindi niya raw maintindihan kung bakit hindi ako makapaghintay. 5 years na raw kasi sila ni Lian at natural lang naman daw na medyo mahirapan siyang makipaghiwalay. Nagalit siya kasi hindi ko raw noon kayang habaan ng pasensya ko at kung tutuusin naman daw kasi ay mag-aanim na buwan pa lamang ang relasyon naming dalawa. Dahil gusto kong maniwala na malakas naman ako at wala na akong ibang sinabi nun. Medyo nabawasan lang yung pagkikita namin pero sa tuwing pupuntahan niya ako sa kondo ko, hindi pa rin naman nawawala yung gigil namin sa isa't isa. Yun nga lang ay maingat na kaming pareho sa mga bagay na pinag-uusapan namin. Pero tao lang din naman ako, Papa Dudut. Umabot din ako sa punto na hirap ako tuwing makikita ko si Lian na umiiyak sa assistant ko kapag nagla-lunch sila sa pantry. Iniwasan ko nang sumabay sa kanila at para lang hindi ako mahalata. Ibinalik ko na yung pag-aaya ko sa mga office mate ko na mag one round pagkatapos ng trabaho. Minsan hinahayaan ko na lamang na maghintay si Benedict dahil sa inis ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung may balak pa siyang tuparin yung mga pangako niya sa akin o pinapaasa na lang talaga ako. Nang matapos yung inuman namin ay hindi ko inaasahan na muli na namang maglalabas ng saloobin si Lian at saktong ako ang nasabihan niya, Papa Dudut. O Lian, di ka pa ba uuwi? Nakauwi na iba nating kasama. Mamaya paalis na rin ako. Parang ayoko pang umuwi eh. Bakit? Di ka pa ba lasing? Sa bagay, konti lang ininom mo. Pero tingnan mo yung itsura mo. Mukhang mas malakas pa tama mo kaysa sa amin. Ayoko pang umuwi kasi lalamunin na naman ako ng kalungkutan sa bahay. Bakit naman? Ano bang problema? Siyempre, usapang puso, Miss Era. Sorry? Kati kasi nalalamunan ko. Di ba okay naman kayo ng boyfriend mo? Dati okay naman kami, pero ngayon kasi nag-iba siya eh. Nararamdaman ko na parang may iba siyang babae.
Ha? Paano mo naman nasabi? Nagbago na kasi siya. Sobrang lamig na ng pakikitungo niya sa akin at napapadalas na rin yun. Tapos, tuwing tinatawagan ko siya, lalo na sa gabi, laging cannot be reached yung phone niya. Kapag naman nagkukwentuhan kami, parang wala na siyang ganang makipag-usap. Lian, sorry ha, pero magiging brutal na ako. Hindi naman kasi laging babae yung dahilan kaya nagkakaganon yung lalaki. Minsan kasi, nagsasawa lang sila, lalo na kung paulit-ulit lang naman yung ginagawa nyo. O kaya naman minsan, wala talagang rason, as in ayaw na lang talaga nila. Iniisip ko nga baka na-pressure din siya sa akin last time. Bakit naman? Ano bang ginawa mo? Tinanong ko siya kung kailan siya magpo-propose. Talaga? Kailan mo siya tinanong? Nung kasal nung kapatid ko. Ang nasa isip ko kasi noon, ang tagal na rin namin magkarelasyon, Miss Era. Hindi naman siguro masama na itanong ko sa kanya yun, di ba? Nako, mukhang na-pressure nga. Alam mo, hindi sa kinakampihan ko siya pero kasi yung mga ganung bagay, dapat hinahayaan mo na lang magkusa. Mas exciting pag ganun. Kasi dun sa ginawa mong pagtatanong, pwedeng ang dating nun sa kanya, minamadali mo siya. Nagbaka sakali lang naman ako noon. Para kasi sa akin, siya na talaga eh. Siya na yung gusto kong pakasalan. Pero mukhang may iba pa siyang plano sa buhay. Kung iniisip mo yung haba ng relasyon nyo para maging basihan ng pagpapakasal nyo, baka mabigo ka lang din tulad ko. Alam mo naman yung kwento ko, di ba? Iba naman yung kwento nyo eh. Tsaka hindi naman ako aasa kung wala siyang sinabi sa akin noon. Ha? May sinabi siya? As in, pinangakuan ka ng kasal? Ganun na nga. At naniwala ka naman. Eh bakit naman hindi? Boyfriend ko naman siya. Mahal ko siya at alam ko na mahal din naman niya ako. Hindi naman kami tatagal ng ganito kung hindi namin mahal ang isa't isa. Hindi naman sa gusto kong malungkot ka ha. Pero minsan kasi, di tayo dapat masyadong nag-e-expect. Mas masakit yung umasa sa basta pangako lang. Mukhang malalim din ang hugot mo, Miss Era. May problema ka rin ba? Ha? Ay naku, wala. Wala naman akong problema. Nasabi ko lang naman yung mga yon. Papadudod sa puntong yon ay doon ko napagtanto na hindi na lang init ng katawan yung nararamdaman ko para kay Benedict. Sa totoo lang ay mahal ko na pala siya ng mga panahon na yon. Yon ay kahit na alam kong pinagsasabay niya kami ni Lian. At dahil sa pangako niyang hihiwalayan na niya si Lian ay naisipan ko na itigil na yung pagpipills ko. At dahil healthy naman ako ay gumana yung naisipan ko. Isang buwan matapos kong itigil ang pagpipills ay nabuntis ako. Nang panahong yon ay hindi ko alam kung paano pumasok sa isipan ko na gawa ng paraan para mag-resign sa trabaho si Lian para hindi niya malaman yung tungkol sa pagbubuntis ko. Halos araw-araw na rin naman siyang may sablay noon at once a week na rin kung umabsent. Kinausap ko siya ng masinsinan at bago matapos ang usapan namin yon, nag-decide noon si Lian na siya na ang makikipag-break kay Benedict. Sinigurado ko naman na hindi siya napilitan lang na gawin yon hanggang sa maisip na nga niya na magpahinga muna sa trabaho at umuwi muna sa probinsya nila. Hindi nagtagal at sinabi sa akin ni Benedict na wala na nga raw sila ni Lian. Nung una ay nagselos ako dahil kita ko yung lungkot sa mukha niya nang sabihin niya yon. Pero inisip ko na lamang na normal lang naman yon dahil may pinagsamahan naman talaga sila. Medyo nagsisisi din ako na nagpabuntis ako dahil naisip ko na kung noon ko pa sana kinausap si Lian, baka mas maaga pa silang nag-break. Sa loob-loob ko naman ay okay na rin yon para may dahilan na rin si Benedict na pakasalan ako at hindi na magloko pa. Tuwang-tuwa si Benedict noong malaman niyang buntis ako. Hindi man lang niya naisip noon na sinadya kong mangyari yon at sinabi rin kasi ng OB na hindi naman talaga 100% effective ang pills. Pagkatapos nga noong first visit namin sa OB ay nagbago na naman si Benedict. Para siyang bata noon na sabik na naghihintay ng Pasko.
Lalo siyang nagsipag sa trabaho at kung ano-ano agad yung binibili niya para sa baby namin. Hindi na rin niya nabanggit pa si Lian na para bang mabilis na lamang siyang nakalimot sa mga nangyari sa kanila. Papadudot, akala ko ayun na ang simula ng happily ever after ko dahil sinabi din niya na dapat siguro'y simulan na namin na magpakita na magkasama kami. Pero hindi yon naging madali sa aming dalawa, Papadudot. So, anong balita sa office nyo? Nasabi mo na ba yung tungkol sa atin? Oo, pero paunti-unti pa lang. Ang hirap kaya magsinungaling. Ngayon ka pa talaga nahirapan? Halos na-master na natin yung pagsisinungaling nung kami pa ni… Oh, pati mo siya mabanggit. Di ka pa ba nakaka-move on sa kanya? Ha? Siyempre naka-move on na ako. Nainis lang ako kasi ang kapal ng mukha niya. Siya pa yung may gana mang iwan? Sa boring niyang yun? Wala na nga siyang ibang alam kundi mag-aya manood ng sine. Tapos, pagdating sa kama para siyang estatwa. Di katulad mo na kahit buntis na, fight pa rin. Alam mo, parang wala ka ng ibang bukang bibig kundi yan. Yan lang ba nagustuhan mo sa akin? Siyempre hindi. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Kwento mo na lang yung inimbento mong kwento sa office nyo tungkol sa ating dalawa. Ay, yun na nga. Sobrang curious nilang lahat kaya nag-imbento na naman ako ng kwento. Sinabi ko dun sa chismosa kong assistant na nakita kita at nakakwentuhan after ng breakup nyo ni Lian. Tapos sinabi mo nagpakita ako na interes sa'yo? Oo, ganun na nga. Pero sinabi ko rin na ayaw ko sanang patulan yung pag-aaya mong lumabas tayo at nilabanan ko yung nararamdaman ko kasi ayokong ma-inlove. Tapos, doon naman pumasok yung issue na ng babae ka raw habang kayo pa ni Lian. Di sana sinabi mo na napraning lang nung si Lian kasi gusto na kagad niya magpakasal pero hindi pa ako ready. Tingin mo hindi ko naisip yan? Siyempre yan mismo yung sinabi ko sa kanila. Dinagdagan ko na lang na sa kapipilit ni Lian sa'yo na pakasalan mo siya, tuluyan ka nang nanlamig sa kanya. Ay, sobrang hirap magsinungaling. Medyo totoo rin naman yun. Nagsawa naman talaga ako kay Lian dahil doon sa pangungulit niya. Buti na lang talaga taga-teatro ako nung college Kaya kahit papano convincing naman yung pag-arte ko. Nakuha ko yung simpatsya nila Kaya nga nagustuhan kita. Lagi kami solusyon sa mga problema. Tulad nitong nararanasan natin ngayon. Ewan ko ba? Pero hindi solusyon yung tingin ko sa ginagawa ko Para kasing dinadagdagan ko palalo yung problema. Ano pa bang inaalala mo? Wala na kami ni Lian at malabo na magkabalikan kaming dalawa. Ikaw na yung mahal ko. Kayo ng baby natin. Alam ko, pero… Pero ano? Ewan ko. Weird kasi nitong nararamdaman ko, hindi ko mapaliwanag. Sus, huwag mo na isipin yun. Importante, andito ako sa tabi mo. Sayo-sayo na ako. Dapat nga, mas masaya ka na ngayon kasi wala ka ng kahati sa akin. Masaya naman ako, pero… Sa tingin mo, maniniwala pa kaya sila sa mga kwento ko pag nalaman nilang nabuntis mo ko? Ikaw lang makakasagot yan kasi ikaw yung nakikipag-usap sa kanila sa office Kasi kung sa akin sila dedirekta, baka masabi ko kung ano yung totoo. Umayos ka nga. Kasiraan nating dalawa yun kapag nalaman nila. Oo na, pero kaya mo namang lusutan yun kung sakali, di ba? Ay, susubukan ko. Papadudot, para suportahan yung kasinungalingan ko sa opisina tungkol sa pagbubuntis ko ay pinalabas ko na premature yung baby ko kahit ang totoo ay sakto lang naman yon sa buwan. At sa galing ko nga na mag-imbento ng kwento ay napaniwala ko silang muli at nakuha ang simpatya nila. Naging masaya naman ang pagsasama namin ni Benedict pagkatapos noon. Minsan babanggit ko sa kanya yung tungkol sa kasal ko, pero never ko namang ipinipilit yon kahit na nangako naman siya na magpapakasal kaming dalawa pagdating ng panahon. May time na pinapaalala ko yon sa kanya pero hindi naman niya pinapansin. Binanggit ko rin na okay lang naman kahit sa quest lang kaming ikasal, pero ngiti lang ang isinagot niya. Hindi ko na rin naman yon ipinilit bilang respeto, Papadudot.
Madalas kaming lumabas para mamili ng mga baby stuff at nung time na yon ay aminado ako na mas malaki ang ambag na ibinibigay ko pagdating sa pamimili. Freelancer kasi siya at madalas ay late yung sweldo niya. Minsan nga ay tinatawaran pa. Naintindihan ko naman yun noon pero may pagkakataong sumama yung loob niya sa akin nang bumili ako ng mumurahing gamit para sa baby namin. Hanggang sa nasundan pa yon ng ilang hindi pagkakaunawaan at yung pinakamalala papadudot ay noong napagtanto ko na parang kinakarma na ako sa lahat ng nagawa ko. Ligtas kong naipanganak ang baby namin at patuloy din yung success ng kumpanyang pinapasukan ko. Pero sa kabila ng magagandang bagay na yon ay nagkaroon ako ng hinala na may ibang babae si Benedict. Kahit na may anak na kami. Hindi pa rin siya nagde-decide na lumipat sa kondo ko. Kapag pinapaalala ko yon ay kung ano-ano ang mga nagiging excuse niya. At habang tumatagal ay napagtanto ko na yung mga excuse na ginagamit niya noon kay Lian ay ginagamit na rin niya sa akin. Napastok tuloy ako noon sa social media account niya. Ang kasi wala naman akong nakita at ewan ko ba papadudot. Pero parang may nagtulak noon sa akin. Na-stalk naman si Lian. Doon ko nalaman na nasa Palawan na pala siya at may bago na ring trabaho. Nung una ay wala naman akong napansing kakaiba hanggang sa may nakita akong picture niya na sumagot sa lahat ng tanong sa isipan ko. Halos mayanig yung buong pagkatao ko nang mapagtanto na si Lian pala yung babae ni Benedict. Sa ikalawang pagkakataon ay pinagsabay niya kami ni Lian. Ganon pala yung pakiramdam ng maloko at ipagpalit sa ibang babae. Ang mas malala pa, nagkabalikan lang silang dalawa at ako ay bigla na lamang nawala ng halaga para kay Benedict ng ganon na lamang. Akala ko pa naman noon kapag nagkaanak na kami ay hindi na niya ako iiwanan. Pero hindi pa rin pala sapat yon para sa kanya at wala akong maiyakan ng araw na yon kasi nagsinungaling ako sa lahat. Tanging ang anak ko na lamang yung naramdaman ko na pwede kong maging kakampi sa buhay ko. Hanggang sa ngayon papadudot ay yung anak ko lang ang kinakapitan ko. Sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Inisip ko na lang na yung anak ko yung pinakamalaking blessing na dumating sa akin. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan. Sa ngayon ay wala na kaming communication pa ni Benedict. Wala akong natanggap na paliwanag o kahit ano mula sa kanya. Hindi ko nga alam kung anong meron kay Lian na wala ako at mas pinili pa rin siya ni Benedict. Aminin ko na hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Pero wala na akong magagawa, yun na nga siguro yung karma ko papadudot. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa pagbabahagi nito sa inyong programa papadudot. Sana po ay maging aral sa iba yung nangyari sa akin at hindi natularan pa. Maraming salamat din po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Mananatili po kayong number 1 sa puso naming mga tagapakinig ninyo. God bless Barangay LS, ang inyong forever kapuso at kabarangay era. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever